Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sampal sa mukha ni Roque ang buweltang sagot nitong si Pebbles Cunanan alias Talakera. Kasi po mga kabunyog tinanong itong si Cunanan sa isang interview kung ano ang masasabi niya sa sinabi ni Roque na kumapit raw ito sa patalim at nagpabayad kay PBBM. Kung ano po ang sinabi nitong si Cunanan, sundan po ninyo itong video hanggang sa dulo. Anyway, panoorin na muna natin itong mga sinabi ni Roque kay Cunanan. Bumuelta si dating presidential spokesperson Harry Roque kasunod ng revelasyon na siya umano ang pinagmulan ng edited na pulveron video na sinasabing nagpapakita kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin ng dating kritiko ng Administrasyong Marcos na si Pebbles Cunanan sa pagdinig sa kamera na mula raw kay Roque ang nasabing video kung saan tila gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Marcos. Ayon kay Roque, mukhang matindi raw ang pangangailangan ng dating kritiko ng Administrasyong Marcos na si Pebbles kaya bumaliktad ito. Ginit ni Roque matagal nang may pulveron video. Nilinaw rin ni Roque na walang sensitibong pinag-usapan sa dinner na binanggit rin ni Cunanan. Pinalabas din daw ang pulveron video sa California sa Amerika at hindi sa Vancouver, Canada. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita hinggil sa sinabi ni Roque dito kay Cunanan. Ngayon mga kabunyog, panoorin naman natin ang mga sinabi ni Cunanan laban dito kay Roque. Well, let's get some reactions to that from Pebbles Cunanan who is joining us via Zoom. Magandang umaga sa iyo, Pebbles. Magandang umaga po. Okay, Pebbles, ano ang reaction mo dito sa reply ni Attorney Harry Roque sa iyo na sinasabi niya ay naiintindihan naman daw niya dahil matindi ang pangangailangan mo raw at ang inaasahan mo lamang ay online selling sa internet. Kaya ikaw daw ay bumaliktad sa isang pitik lamang. Natawa ako dun sa yung parang linalait niya yung mga online seller. Mas gugustuhin ko pang maging online seller kaysa may-ari ng Pogo na illegal. Pero yun nga, siguro kasi nakapagtataka din dahil kayo ay magkaibigan, magkasama kayo sa Hong Kong. Hindi po siya kaibigan. Hindi kayo magkaibigan. Doon lang kayo. Nagkakilala lang po kami. Doon kayo nagkakilala sa Hong Kong? Yes po. Oo. Pero bakit kayo nagsalita against Attorney Harry Roque? We don't see this every day. Di natin nakikita na meron pong nagbibigay ng kanyang testimonya na kritiko ng gobyerno. Nagsalita against po about sa pulveron video? Yes, yes. Against Attorney Roque and yung nalagay niyo po sa inyong testimony, sa inyong affidavit sa Kongreso? Nung nagsimula po yung TRICOM and ang pinaka-main goal ng TRICOM is about fake news sa mga fake news peddlers, doon ko po naisip na ilabas na yung katotohanan tungkol sa fake pulveron video. And nung pinag-uusapan po kasi yon, nandun ako sa Hong Kong. Nasa dinner po kami that time. Siya yung nagbibida-bida about dun sa video. Sinasabi niya na meron na siyang picture or screenshot ng video, na ready na yung video, and then may mga nag-a-advise sa kanya na mga kasama namin doon na nasa table na dapat ilabas daw yung video, international blogger daw po yung dapat na maglabas para pasabog, para hindi, anuhin agad ng media, ng mga tao, ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas. So nagbigay sila ng mga pangalan ng mga international bloggers, binigay din nila yung pangalan nung Australian reporter na interview kay BBM, yung pinahiya si BBM. Gusto nga nila dun, yun yung maglabas Pero kasi, siguro, naisip din nila na kung yun na maglalabas at mapapatunayan na fake yung video, pwede sila kasi makasuhan doon. Pero paano nyo po nalaman na hindi po ito, kumbaga, pre-provide sa kanila ng isa lamang na source? Paano po natin nalaman na sa kanila mismo nanggaling yung video at sila ang nagmanipula? Yun po ba ang inyong sinasabi?
Yung video na yon, noon pa sinasabi na may video yan, pagkapanalo pa lang ni BBM. Pero hindi nila nailalabas. Hindi nila mailabas at wala silang inilabas. And linabas nila yan before the SONA. So halatang halata na inoperate, na ginawa. Then sinend po sa akin yung video. Nung nakita ko yung video, alam ko agad na fake. Paano niyo po nalaman na fake ito? Kasi po, BBM and FL is a friend of mine. Dati po akong kumakanta sa Malacanang nung kabataan ko. Isa po ako sa Marcos Scholar po ako nung kabataan ko. Nasubaybayan ko yung itsura ni BBM mula bata hanggang sa ngayon. Hindi po siya yan. Yung video na sinend nila sa akin, meron po yung raw video and yung pinalinaw na. Yung edited yung sa raw video. Hindi mo talaga masasabi na si BBM kasi pinalabo nila yun eh. Malabo yung video eh. So, ang ginawa, gumawa din sila ng enhance. Dun sa enhance, malalaman nyo na fake. Iba na yung tenga, AI na yung dating. Kayo po ba ay may kopya nung Yes raw po. video? Linabas ko po yun sa Tricom. Oo. Yung mismong unedited video. Yes po, the raw and the enhanced video. Okay. Tapos ang naglabas po ng video na ito ay si Maharlika sa kanyang account na Boljakan. Nilabas, actually nagkamali pa nga po ako doon kasi hindi ko talaga siya maalala that time. At ang sinabi ko po doon sa sa Tricom na inilabas nila sa Vancouver, pero kinorek po ako ni Harry, naglabas siya ng statement na hindi daw sa Vancouver kundi sa New York nila linabas, which is nagpapatunay palalo na nilabas talaga nila. And it was an honest mistake. Hindi ko po, kasi hindi naman ako kasama dyan eh, sa eksena nila kung ilalabas nila yung video na yan eh. Kahit na mga kakilala ko sila, kahit nakausap ko sila, hindi nila kasama dyan, wala kaming GC dyan. Basta linabas nila yan sa New York, nandun si Maharlika, sa isang maisog event, nilabas nila yan sa New York, and then sinend yan sa akin ni Maharlika, mismo nung SONA. So, July po yun, ano? Tama po ba? July 22 yung SONA, July 20 yung event nila. So, nung July 7 po, na kayo po ay nagdi-dinner sa Hong Kong, ano pong nasa isip nyo habang kinakwento ni Attorney Harry Roque? In their possession was the video. Right there, parang naisip nyo na ba na mali ito o nagtaka kayo? Nakikinig lang po kasi ako kasi hindi ako well informed sa yung mga international vloggers, yung mga ganyan-ganyan. So, yung pinag-uusapan nila diyan yung kung sino yung maglalabas, nagbibigay sila ng mga foreign names ng mga international vloggers na hindi ko namang kilala. So, nakatahimik lang ako. Tapos doon biglang tumayo si Harry, magsi-CR siya, tapos sabi niya gano'n, nagkamali sila, magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Tapos pumasok sa utak ko yun, sabi ko, ay, may eksena tong video na to. Sabi ko, may plano, kumbaga parang, may plano silang something na mali. Sabi nga ni, sa utak ko. Sabi ni Attorney Harry Roque, sinagot niya yung sinabi mo. Sabi niya, salamat sa pagkabilib mo sa akin, pero taong bayan lang ang may kakayahan na magpabagsak ng gobyerno. Yan ang sagot niya. Siyempre, yun ang sasabihin niya. Saka kung gusto niya, edi umuwi siya rito. Umuwi siya rito nang malaman natin kung ano yung katotohanan. Yun lang yung lagi kong sinasabi eh.
Harry, umuwi ka dito. Kung wala kang kasalanan, kung wala kang tinatago, di umuwi ka dito. Bakit ka nagtatago? Bakit ka nag-apply ng asylum, ng refugee visa? Ang mga nag-a-apply lang naman ng refugee visa, yung may mga tinatago at may mga kasalanan. Okay, Pebbles, itong video na pinublish ni Maharlika, ito ba na-share mo din sa social media mo? Hindi ko siya shinare as video, as screenshot lang. Pero marami ang nag-share doon sa dinner na yon na magkakasama kayo. Marami sa kanilang nag-share ng video na yan. Ay, hindi po. In fairness naman sa ibang DDS vloggers, which is yung kinalungkot nila nung iba, na may mga DDS vloggers na syempre may utak naman yung mga yan na hindi sila nag-share. Siguro kasi marami nagtataka, I mean, kayo po ay bakit bigla kayong parang bumaliktad? Syempre, alam po natin, nakasama po kayo, kabilang kayo doon. Sinabi nga niya, natuwa siya sa inyo dahil sinabi niyo raw sa marami na anti-Marcos kayo. And then suddenly, biglang ngayon po ay kayo po ay kumakanta. Ano po ang motivasyon po ninyo? Actually, September pa po ako bumalik kay BBM. Hindi po ngayon lang. Hindi po kailan lang. Ay. Pebbles? Yes po, nawala There. akong bigla. So, pero bakit po, pag ganun po kayo, kung pro Marcos kayo, tapos biglang naging anti, tapos biglang Hindi po. pro? Ang totoong istorya po niyan is isa ako sa vlogger ni BBM ng eleksyon. As sinabi ko po yan sa inyo kanina, nakaibigan ko sila. Personal, kaibigan ko po sila. Hindi po ako supporter. And then what happened? Nasa Japan po kami, nakikita kami sa Japan, nagdi-dinner kami, nagtatawagan kami, nagsisendan kami ng video. Ganun po yung ano namin, pagtingin sa isa't isa. Then, tumakbo sa presidente si BBM, syempre kaibigan ko siya. In-endorse ko siya, sinuportahan ko siya. Pero kasi sa akin po, dahil presidente na siya, hindi na syempre, magkaiba na kasi yung kaibigan sa kayong presidente ka. Kapag presidente ka, dapat, syempre, ikaw na yung tatay ng bansa. Ikaw na yung tumatayong ama ng bansa. Ikaw na yung tatay naming lahat. So, dapat, alagaan mo kami, maging maayos yung pagpapatakbo. Maayos naman ng pagpapatakbo ni BBM. Kaso, merong mga tao sa paligid niya na hindi namin gusto, na hindi ko gusto, na walang projects, mga secretaries niya mga walang projects, na hindi naman gumagalaw. Can I name names? Go ahead. Like the Department of Tourism, si Frasco, na hanggang ngayon, wala namang nangyayari sa turismo natin. Maging totoo lang tayo, ha? Yang DOTR na nag-resign, si Bautista, hanggang sa nag-resign siya, wala naman din siya nagawa. So, binatikos ko sila ng binatikos. Which I know is my right. Kasi botante ako Pilipino ako. So, yung sinasabi nila na bumaligtad ako, hindi ako bumaligtad. Nung criticize ko si BBM, syempre yan ang magiging dating ng tao So, pero kayo na po sa akin yan kayo na po nagsabi na dahil sa criticize ko yung gobyerno, naging antay na ako, naging criticize ko siya, hindi ko sila pinuri ilang taon. Then, ako rin po yung to inform you, ako rin yung nagtayo ng EDSA Friday Group. Ako ang leader nun. Original leader ng EDSA Friday Group. The EDSA Friday Group is, sorry, ano po ulit yun? Yun yung dun sila, yung nagmi-meeting kami every Friday. Pinag-uusapan namin yung mga kakulangan ng gobyerno. Pero nung umalis kasi ako, ginawa na nila yung para sa mga Duterte. Dahil nung time na akong leader nun, hindi ako nagsasalita ng protect Duterte, protect Sara.
nakafocus ako sa problema ng bayan, sa problema ng tao. Pero nandun po kayo sa Maisog Rally na sinasabi po nila is a protest, a clear protest against the government. At dito rin po sa mga Maisog Rally, medyo maanghang ang mga salita ng pamilya Duterte laban sa presidente. At pati na rin po dun sa dinner sa Hong Kong, alam niyo naman po, marami po doon na talagang anti-Marcos. Ano? At kayo po ay sumama dun sa dinner. So, hindi po ba also, that is also a little bit confusing kung kayo po ay supporter ng administrasyon at nakikita po kayo sa mga circles na ganyan, ay baka maturingan naman po kayong balimbing. Yan yung sinasabi nila sa akin. Pero kasi po, that time, ay hindi po kami magkaayos ng presidente at ng first lady. Kinakalaban ko po sila that time. Pero ngayon po ay paano po naayos ang inyong relasyon? Yung time na sumasama na ako sa Maisog, ayan, nagiging speaker na ako, sinasabi na nila sa akin na bakit hindi ko raw sinasabi sa speech ko sila Duterte, na nung sa liwasan, bakit hindi ko raw sinasabi sa... Kasi naging speaker po ako na protect Kibuloy. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit ayoko? Bakit ko sasabihin yan? Hindi ko kinikriticize si BBM or yung admin niya para sabihin niyang protect Kibuloy, protect Sara, and protect Duterte. Hindi ko yan sasabihin, never. Then yung EDSA Friday group, ilan lang kami doon. So nakiusap ako sa kanila na sana suportahan nyo rin kami, na mailabas namin yung boses namin dahil kasi marami yan yung KOJCs marami yan dahil ang ini-expect ko, ang pinaglalaban talaga nila dyan is hindi lang si Kibuloy, kundi yung mga hinaing ng tao. Hanggang sa unti-unti, nararamdaman ko na parang walang nagpupunta dun sa grupo namin, tapos dinidedman nila kami, tapos puro Kibuloy na, puro Duterte na, ganyan na. Sabi ko, ay, teka muna, ayoko magpagamit sa inyo. So, kaibigan ko naman si BBM at si FL, sabi ko, babalik na lang ako sa kanila, tutulong na lang ako sa gobyerno, hihingi ako ng pasensya, hihingi ako ng sorry kung ano mga nasabi ko, at tutulong na lang ako. So, nung bumalik ako, tinanggap naman nila ako. Buong puso nila ako tinanggap, and wala silang sinabi sa akin, kaya mas lalo ako na konsensya, na iyak pa nga ako that time nung ginakap ako ni FL So, may grupo din po kayo doon ng vloggers? Saan po? Doon na nakipagpulong kay FL. May magkaibigan ay, hindi po. Ako lang yung talagang nakipag-usap na gusto ko naman bumalik. Pagdating po sa inyong testimonya sa Kongreso, ay meron po ba kayong nilapitan, no? Para sabihin, sino po nilapitan ninyo? Sabihin na magbibigay po kayo ng affidavit. Nung pinapanood ko na po yan, yung TRICOM, at ang eksena nga po dyan is fake news peddlers, sabi ko, ay, eto na yung time na mas makabawi ako sa mga naging kasalanan ko or mga nasabi ko sa kay FL at kay PBBM. So, meron akong kaibigan na taga House of Representatives na sabi ko na baka pwede akong lumabas sa TRICOM. Ayun po, pinakilala nila ako doon, tapos yun na, nagsalita na po ako ng gusto kong, tinanong nila kung ano yung gusto kong, sabi ko about the Fulboron video, and yun, pinagawa na po nila ako ng salaysay. Okay, handa po ba kayo panindigan ng inyong salaysay hanggang po sa korte? Handa po akong panindigan. Kaya nga, tinatanong ko po sila, maglabas kayo ng authentication letter na sinasabi nyo na authenticated yung video na yan. Na hanggang ngayon ay hindi nila mailabas. Okay. Pagdating naman po dun sa mga ganitong klaseng uri ng content, no? Meron po ba kayong naririnig na baka idagdag pa doon sa mga iba pang maipopost o may iba pa kayang pasabog that you are hearing about? And how often does this happen? Sa palagay ko, ubos na yung mga gusto nilang gawing pasabog.
Ginawa na nila lahat eh. Nagwala na si Sara, nagaya na sila ng mga iba't ibang klaseng rallies, nagrally na ang INC, lahat-lahat. Hindi naman sumama ang mga tao. Hanggang sa naaresto na si ex-President Duterte, wala na silang mailalabas, wala na. Pagdating naman po sa pag-aresto kay former President, kayo naman po ay nasaan? I mean, kayo po ay agree? Kayo po ay against? Super agree. 100% agree. Ang puso ko po ay nasa mga biktima. Wala po tayong karapatang pumatay ng tao kahit anong klaseng tao pa yan. Okay. Pagdating naman po doon sa akusasyon na ito po ay scripted lamang, kayo po ay nilabas dahil sa timing ng fake news hearings, pati na rin po doon po sa alegasyon na kayo po ay bayad. Ano po ang masasabi niyo ron? Yun naman po talaga yung sasabihin nila. Lagi naman pong ganyan eh. Maski nung kinriticize ko si BBM, ang sinabi ng mga BBM, ng mga loyalista is, binayaran ako ng Duterte. Nung bumalik na ako kay BBM, binayaran naman ako ng BBM. Ganun po lagi yan. Sa vlogging, yan po talaga yung uso. Yan ang laging sinasabi, magkano. Pero kayo po ba ay na-offera ng pera? Para sa ginagawa. Kung na-offeran po ako ng pera, hindi ko po na sana criticize pa si BBM. Hindi ko na po sana siya kinalaban. At sana mayaman na po ako ngayon. Okay. Ano po ang abangan po natin? Kayo po ba ay makikita pa sa ating fake news hearings? Wala naman po silang nabanggit sa akin na magkakaroon pa ng kasunod. At hindi ko rin naman po kasi yung tinanong kasi after po nung hearing, talagang tumayo po ako agad. Umalis ako kasi nakikita ko na may mga media rin na parang gusto akong ma-interview. Ayoko na pong magsalita muna. Siyempre after the hearing, ayoko baka mamaya kung ano-ano pa yung mga eksenang itanong nila. So, actually tumakas po ako agad. Oo, ito po mga sinasabi po kasi ninyo ngayon, medyo talagang magkakaroon po talaga kayo ng maraming kaaway. Alam po natin na hindi madali. Yes po, yung ginawa ko, hindi po yun madali. At ine-expect ko po yan. Kasi matagal na po ako sa vlogging. 2013 pa lang nagbablog na ako. Hindi pa uso yung monetization or yung revenue sa YouTube. Nagbablog na po ako. Facebook, YouTube. 2013 pa lang. Balikbayan box pa lang. And laglag pala. Gang pa lang. Ano na ako niyan. Nagbablog na po ako niyan. Ako na po yung bumabati ko sa mga ganyan. Ang account po ninyo, sabi po ninyo, ay hindi monetize. Tama po ba? Never po ako nag-monetize ng account. Walang sa YouTube, sa Facebook? Lahat po. Hindi po ako nag-monetize. Even hindi TikTok, po ba automatic lahat. Wala po akong kinikita dyan. Hindi po ba automatic yun? Na mamomonetize ka? Mag-i-apply mo yun. Magbe-message sa'yo ang Meta that your FB is ready na for monetization. So, mag-ano ka na, magpipila ka na ng form doon. Ni-reject po ninyo? Hindi ko siya pinipilapan. Hindi nyo pinapansin? Pinapansin. Oo. Okay. Bilang panghuli, ano po ba yung online business ninyo? para malaman ng mga taong bayan. Marami po akong ganyan. Ayan, katulad ng mga ganyan. Mga sabon from Thailand. Mga lotions. Mga pampapayat. Yan po full-time niya. Yun nandun po sa table na yun, lahat yan. Mga paninda ko po yan. So, hindi ko po kinahihiyang maging online seller. Mas gusto ko po maging online seller kesa maging pogo. Bilang panghuli, ano pong mensahe po ninyo para kay Attorney Harry Roque? Uwi ka na. Huwag ka magtago kasi naging refugee rin po ako sa Japan for 3 years. Mauubos din yung pera mo na nagaling sa Pogo, iuwi mo na yan. Okay, maraming salamat sa iyo. Thank you so much for sharing with us your account and your story. Actually, kinabahan ako. Sabi ko, baka Englishin ako na Englishin. Hindi, tinagalog nga eh. Okay, maraming salamat sa iyo. We have Pebbles Cunanan, a witness at the House hearings. Bunyog, halikan
kinakasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.